Random Adventures, yan ang ginawa namin sa Atok kasama si Direk Gino. Kung saan nakadiskubre kami ng mga solid na spot na malimit mapasyalan ng karamihan. Tara, sama ka sa random adventure namin na may halong kakaibang camping. At masaksihan ang ilan sa mga makapigil hiningang mga tanawin. Panibagong adventure na naman. Takas muna tayo sa mainit na panahon sa Maynila. Dito tayo ngayon sa Halsima Highway. At kasama natin si Direk Gino. Yan. Sabi ko, takas muna tayo sa mainit na panahon. Oo naman. Grabe oh. Anong sabi ko kanina pa eh? Ano? Zero invisibility. Kasi hindi natin makita yung kalsada. Ang galing mo talaga. Yan, biyahe tayo ngayon. At ito yung trip naming adventure ngayon. Malamig na klima at magandang view. So samahan nyo kami sa aming adventure ngayon. At ipapakita namin sa inyo yung mga magagandang view dito sa Benguet. Uy, sarap! Ganda tayo mag-vlog! Ang plano sa adventure namin ay marating ang isang spot sa Atok na napuntahan na ni Direk Gino. Isang mataas na lugar na kung saan may napakagandang view. Mayahalin tulad mo nga ito sa sumisikat ngayong pasyalan at campsite na Mount Olis. Pero ang pagkakaiba nitong aming spot na pupuntahan ay walang hinihinging bayad o entrance fee, basta maayos ka lang magpapaalam sa may-ari. Sa kalagitnaan ng aming biyahe ay inabot kami ng ulan kaya sumilong muna kami sa isang waiting shed. Papila lang muna kami dito sa waiting shed. Mukha lang alas 6 pero hapon pa lang. Mag-alas 5 pa lang yata o alas 5 na. Alas 5 na. Madilim lang talaga kasi nagulan tayo ng ulan. Kanina ang liwa-liwanag eh. Tapos biglang pumasok tayo sa time warp. Patila lang tayo ng ulan. Tuloy natin yung biyahe mamaya. Pero di mo na makita yung dulo oh. Mukhang negative na to pre, hanggang dun umuulan na yata. Hindi. Malay ko naman dadaan namin. Dadaan, tapos mamaya libibo na. Tumawa ka. Uli. Hoy. May permit ka ba dyan? Nakakala ko yung thread na tatapakan. Hindi na sa ulan. Tuloy na natin yung biyahe. Medyo tumilyan na naman yung ulan. Kaso madilim na. Kaya lang yan. Ang importante makahanap tayo ng magiging spot natin ngayon. Mapapag-campingan o kahit masasabitan man lang ng duyan. Uy, ganda. Ganda sa baba din, ano? Kakasimula lang namin uling bumiyahe nang may madaanan kaming napakagandang tanawin. Ganda. Konting-konti na lang yung liwanag, oh. Palabog na talaga siya. Oh, tanong ko dito sa GoPro ko, pre, ang ganda ng kuha. Pink na pink talaga. Ito yung kagandahan sa mga random adventures. May mga unexpected view ka na makikita habang bumibiyahe. Ito yung mga bagay na wag mong palalampasin. Dahil hindi mo alam kung kailan ka makakita uli ng ganito o kailan ka uli madadaan sa lugar na kagaya nito.
Gabi na nang marating namin ang Barangay Paway dito sa Atok, kung saan plano naming magpalipas ng gabi. Dahil sarado na at wala ng tao sa tindahan kung saan po pwede kaming magpaalam para makituloy, ay naghanap na lang muna kami ng pwedeng matulugan. At nagpasya na bukas na lang kami bumalik dito. Ito yung pansamantala nating tutuluyan ngayong gabi. Kasi nga yung dapat pupuntahan natin na spot ay wala na doon yung may-ari o yung nagbabantay ng tindahan na si Ate Gemma. At mahirap namang pumasok doon o pumunta doon ng walang abiso. Kaya dito na muna tayo magpapalipas ng gabi. Isang waiting shed dito sa Atok. Isang waiting shed sa gilid ng makipot na kalsada sa Barangay Paway dito sa Atok ang napili naming spot. Dahil akala namin ay maabutan pa naming bukas yung tindahan ni Ate Gemma at doon sana kami bibili, ay hindi kami nakapaghanda ng magiging dinner namin. Buti na lang ay naibaon akong isang pirasong noodles at si Direk Gino naman ay dumiskarte ng sayote. Dahil wala tayong kubyertos, gawa tayo ng chopstick. Mabalik na naman sa mga alaala ko yung... Uy, bushcrafter! Ay, tayo sa bushcraft. Yan! At kasabay nun, na-enjoy din naman. Hindi, nag-enjoy ako sa pag-bushcraft. Oo, hindi kita ko naman nun, pre. Talagang mahirap lang talaga. Oo. Pero... Alam ko naman yun, nag-enjoy ka. Kaya nga, sa ating lahat, ikaw lang naiwan. Ba't tinitikman ba to, pre? Makati siya, o ano, o didikit pa sa balat, gano'n, ganyan. Huwag ka napapaniwalaan ka sa mga napapanood mo na yun. Talaga? Hindi pala totoo yun? Lagi ko pinapanood yun eh. Oo, kaya pala ginawa lang for member only na yung mga Pilipina. Wala yun. Hindi totoo yung mga yun. Hindi pala totoo yun? Oo. Napahirapan lang niya yung sarili niya. Kunyari, ina-enjoy niya. Saan ka naman nakakita? Meron pa nag-enjoy. Kumakain, alam mo na. yung ayaw pang tanggapin yung bigay ng kasama niya. Tapos nung umalis, sabay sinunggaban na agad. Oy, pre, naging pansit nga. Ito na yung pinagtsagaan nating lutuin. Yung sayote na nadiskarte ni Direk. At yung noodles na ano natin. Masarap din yung noodles. Hindi siya yung noodles niya hindi kagaya ng mga Lucky Bee, mga ganun. Medyo mas ma-tender siya kahit na nalabsak. Kahit nalabsak eh, no? Ma-premium yung noodles. Oo. Hindi gano'n laki. Pang ano talaga. Ano to? Ramen na noodles. Pero dahil kailangan namin mabusog ngayong gabi, eh, dinamihan namin yung sabaw. Pero kumonti pa din. Nakakain nung sayote. Masarap pa rin naman. Buhat pre. May tsaka ako dito. Ang weird nga ng flavor niya. Melon. Melon? Melon at saka? Kinabukasan ay nadaanan kami ng pamilyang lokal. Kinamusta nila kami kung okay lang ba kami at kung bakit sa waiting shed kami natulog. Sa pakikipagkwentuhan ay napag-alaman namin na kamag-anak pala sila ni Ate Gemma, yung may-ari na tindahan na dapat ay pupuntahan namin nung gabi. Ayan yung view natin dito sa may waiting shed. Sa likuran lang to. Gabi kasi hindi na namin naaninag dahil gabi na kami dumating dito. Pero napakaganda pala ng view sa likod. Puro kabundukan. Taas na ng ulap. Dito na kasi tayo nagising eh. Ayun, yung tibungan. Actually, yung bato na yun, yung may malaking puti na yun, Yun yung biyak. hindi. Nakita mo yan pag malapit ka na kumakyat papunta dun sa may biyak.
makikita mo. Kahit sa mapa, tinignan ko magkalapit na. Woohoo! Sarap pagmotor dito kahit ganito lang yung andar mo. Woohoo! Ganda ng view! Puro kabayan pa to ha. Pero tignan mo naman yung bawat gising nila sa araw-araw. Ganyan yung nakikita nila. Napakaswerte. Next sana namin na destinasyon ay puntaan na si Ate Gemma para makakyat na ng Mount Catnon. Pero na-curious kami sa malaking bato na nakita namin sa Google Map nung gabi na naghahanap kami ng spot kaya pinuntahan muna namin ito. Nagpaalam lang kami sa mga lokal na malapit sa lugar at hindi naman sila nagdalawang isip na pumayag. Yan. Nakalihere. Punla. Yan. Ganyan lang niya papunlain. So papatubuin na nila yan. Oo. Ngayon lang ako nakakita pre. First time ko ng Nang? tanim na sayote. Oo. Oo. At ngayon ko lang nalaman na sila pala ay hindi. Ang tawag dito? Anong tawag sa mga ganyan? Oo, baging. Akala ko sila pre yung tumutubo tapos Parang, pipitasin mo na yung parang puno. Oo. Parang kamatis. Oo. So ganito pala ang itsura ng tanim na sayote. Ayan. Nakasabit sila. Ang tawag sa classification nila? Fine. Vines, yun. Yan o. Nasa isip ko pre, legumes. Mga mani pala yan ano. May maliit din na rock formation dun. Yan puntahan natin. Baka mas maganda yung view dun. Wala pa rin talagang papantay sa mga raw at random na adventures. Mas komportable kami sa ganitong trip. Yung tipong walang plano at hindi pinag-isipan. Pero sa dulo, worth it lahat ng sinakripisyo mong lakas at oras kapag ganitong mga spot ang natutuklasan namin. Huwag lang nating kalimutan yung respeto sa lugar at higit sa lahat yung respeto sa mga orihinal na mga naninirahan dito. Dapat ay dediretso na kami pababa ng ilog kaso nga lang ay kakapusin na kami sa gasolina kaya bumalik na muna kami para mapuntahan na din si Ate Gemma. Change of plan tayo. Imbis na diretso tayo ng ilog kanina, dito muna tayo sa Mount Catmon. Kasi wala na rin gas si Derek at hindi pa kami nag-aalmusal. Patanghali na. Wala pang laman yung tiyan namin. Dito may tindahan. So baka dito na kami kumain. Bili na lang kami ng kung ano man pwede. At baka pagbigyan na rin tayo na akitin itong Mount Catmon. Ito si Ate Gemma, yung sinasabi kong may-ari ng tindahan at property kung saan dapat kami ay makikituloy at magkakamping. Nakilala siya ni Direk Gino nung minsan na napadpad sila dito ni Brother Eli. Uy, hanggang ilalim pre, luto. Okay. Bago umakyat ay nananghalian muna kami sa taas ng bahay nila Ate Gemma. Pagkatapos makapagpananghalian ay sinimulan na namin yung pag-akyat sa Mount Catnon. Ang lugar na ito ay hindi naman talaga pasyalan. Nagkataon lang nakakilala namin yung lokal at may basbas mula sa kanila yung aming pag-akyat. Pwede din naman kayo magpaalam kila Ate Gemma, depende na lang kung papayagan kayo. Mababait naman sila basta maging magalang at maingat lang kayo sa property nila. Dahil hindi lang ito basta-bastang lugar kasi dito nakalibing yung ilang mga yumaong mahal nila sa buhay.
Pagkababa namin ng Mount Catnon, nagkape muna kami at nagkwentuhan. Hinaya kami ni Ate Gemma na mag-harvest ng pananim nilang carrots para may pasalubong na din daw kami pag-uwi. Mag-harvest tayo ng carrots. Papa-experience natin ni Tita Gemma yung pag-harvest ng carrots dito sa kanila. Uy! Lalaki nga, pre. Kakaiba yan, pre. Ano siya, pre? Dalawa buhay niya. May second life siya. Ito pa. Oh, ito, pre. Mali ito. Ay, masarap yan. Oh. Kapakin natin yan sa ano. Sige, Masdaw. sige. Yung iba, walang laman. Hindi, naiiwan yata eh. Oh, ito. Malaki, pre. Giant carrots, pre. Ngayon lang kayo nakakuha ng ganito kalaki. No? Kala ko bida na ako eh. Hindi, may mas malalaki pa nga dito. Meron pa. Lahat yan sa Trinidad nyo binabagsak. Apo. Doon talagang bentahan ng gulay. Uy. Apo. Pag ganito. Yung may... Iwan ko po. Kasi... Pagbunod mo, pre, nabungkal yung buong garden. yung gumuho yung... Ang pinakamalaking puno ng carrots na nakita ko. Okay, bunutin mo. Baliko pa. Lahat ng nutrition napunta pala sa puno. Kaya pala laki-laki. Kaya pre, maniniwala ka na wala sa panlabas na anyo. Yan. Oo. Baliko siya. Reminds me of myself. Bakit? Yung daliri mo? Oo, minsan kasi nakaganyan yun. Ah. Okay. Laki-laki niya. Karampot yung laman. Dahil may oras pa, tinuloy na namin yung pagbaba sa ilog na natatanaw namin mula sa taas. Nakwento din kasi nila Ate Gemma na maganda daw doon, kaya nadagdagan yung interest namin na marating yung lugar. Medyo mahirap din yung ruta dahil sobrang tarik lahat ng madadaanan. Ilang beses din kaming tumigil para ipagpahinga yung mga preno ng motor namin. Umiinit kasi at nawawala ng kapit. Ganda! Kahit saan maganda, pre. Hindi na kaya ng mga brakes namin. Pahinga na lang muna. Palamigin lang namin saglit. Tapos babayin na natin to. Sobrang lapit na lang. Pero safety first. Kailangan nating magpakasigurado. Pahinga muna tayo dito. Pre, may nahanap ka? Eto na siya! Ilog na! Okay. Bye-bye ka. Oy, ilog na! Hindi pa ba ito? Tsaka lalim! At di kalaunan, nakarating na kami sa baba kung saan natatanaw na namin yung ilog. Mabaw lang yan. Ay, kaya nung on the beat mo eh. Oh ha? Hindi matatapos ang ating adventure na walang river crossing. Mababaw lang naman. Bibihira yung ganitong spot sa ganitong lugar na puro kabundukan. Madalas na makikita mo dito ay overlooking, sea of clouds at mga kapunuan. Pero yung ganitong ilog, sariwa sa paningin namin to. Kaya kahit malamig yung tubig, laban na. Maligo na rin kami. Muna tayo! Rejuvenate na ng skin ng cold water. Lalo na pag fresh water.
Iba-iba ang pananaw natin sa pag-adventure. Conforme yan sa oras na meron tayo, sa budget na hawak natin, o di kaya sa makakasama natin sa ating paglalakbay. Pero kung papipiliin ako sa isang planado o random na adventure, dun pa din ako sa walang tiyak na plano. Sabi nga nila, less expectation, less disappointment. Hindi man maging perfect yung magiging adventure, tinitiyak ko sa inyo na hindi ka uuwing walang bagong kakilala, bagong kaibigan, at bagong kapamilya. Respeto at pakikisama. Kapag naramdaman to ng mga lokal sa lugar na mapupuntahan mo, tsak na hindi ka nila ituturing na dayo sa susunod na punta mo. And when I'm feeling blue, all I have to do is look up and stare. You're never too far. My moon, you.